Like no first timer, dito natin pinapagawa dito bago natin i-apply sa water. Okay? So, by the way, ako pala si Chris. Chris Parr yung school namin. Ginamit ko yung pangalan ko, last name. For the advanced lesson kasi hinahanap talaga yung pangalan ko. So, Science of the Wave. Okay? So, international level 1 license. Pwede ako magturo yung mga instructor. Wow. Okay, so, bago doon, kailangan natin malaman yung parts of the board para may idea tayo kung ano yung harapan, likod, ibabaw, ilalim. And then yung dalawang stance natin, na-find out natin kung ano yung stance. Goofy, left foot back, regular, right foot back. So, doon natin itatali itong leash. Mamaya. Okay, mamaya tayo sa leash. So, yun, find out, and then yung safety natin, paano tayo mag-paddle out, paano i-turn yung board, paano natin i-handle yung board for safety. Okay, so yung lahat na yun, gagawin natin dun sa water ngayon. Okay, okay, for the first, punta tayo sa parts of the wave. So yung pangalan natin, mamaya na lang pag nandun tayo sa water. Okay, so yung parts of the board naman tayo, and dalawang klaseng board natin. Meron tayong ginagamit for surfing, advanced, for intermediates, and yung first timer. Ito, yung mga first timer pinapagamit namin yung soft board. Yung mga intermediates yung hardboard. Like sa'yo, pwede ka na mag hardboard, upgrade ka na. So yung hardboard is pag tinamaan tayo masakit. So like mga first timer, pag tinamaan at saka mabilis yung yung turning, mabilis for turning yung hardboard. So pag hardboard, lagyan natin ng wax. Yan, wax. Picture tayo wag maganda. Okay, yung soft top naman, mga first timer, pag tinamaan, Sino tayo nag-ano eh. Okay, so punta tayo sa parts of the board. Ito yon, yung harapan niya, nose, yung likod, yung tail. Pinaka-importanting parts ng board, yung nose, ito yung ginagamit natin for direction. So kung saan siya naka-point ito, yun yung pupuntahan. So kung naka-direction siya doon tayo pupunta, kailangan natin harap yung nose, papunta doon. Okay? So always titingnan natin yung nose para doon tayo papunta. Okay? Nagpa-paddle na tayo, doon tayo pupunta. Doon siya. Mapapalayo kayo sa direction. Okay? So yung nose, yung tail, yung likod. Okay, yung both side naman, ito naman yung dalawang gilid. Ito naman yung rail niya. So ito naman yung pinaka importante, kailangan natin hawakan ito, especially pag may alon. Pag may alon, mag-break, malakas yung impact nun. Pag hindi natin hawak ito, nakabitaw kayo, pag pinaman ng alon yung board nyo, anong mangyari? Gagalaw yung board, tatama sa atin yung board. So kailangan natin always hold pag may wave, especially pag mag-break, hawakan natin. Okay? Parang nyo natin yung gear. Okay yun. Okay. Silo eh. So yun, hawakan natin, and always keep natin yung nose pag may alon, wala rin yung line up. Always keep natin yung board natin perpendicular facing the wave. Yung nose. Hindi yung naka-angle. Kasi pag wave, naka-angle, naka-parallel yung board. Tama eh. Naka-suffer yung shoulder natin kahit hawak natin. Okay? So kailangan para may slice agad yung wave. Slice tayo rin po dito. Ito na yung gagawin yung position nyo pag kinuha nyo yung board nyo, hawak yung board, buting alon. Okay? Right-handed pa dito. Left-handed. So, ang procedure natin is puro right kasi right-handed ako. Okay? So, yun yung ngayon ang gagawin nyo pag mababaw naman yung area, yung water gets at level, lakad muna kayo. Hanggat di makarating tayo dun sa crash level, or pag nahulog tayo sa malalim shoulder level, doon na tayo tumasakay sa board. Pag ganito, wag muna tayo doon. Okay. Ngayon, sasakay tayo, upper body first. So, ngayon, yung pangalan ng babaw ng board kung tayo sumasakay, itawag natin na deck. Okay, yung deck ng board, ito, dito. So, ngayon, makikita natin yung red line. Yung red line, wala na siya, na-erase na siya. Yung mga fiberglass na board, wooden slinger ang tawag nun. So,
So yung mga fiberglass na board, patibay lang yun para hindi siya mag-upol kagad. Wooden stringer. Ngayon, kung mga first timer, ginagamit natin for guide or kailangan sa gitna tayo para balance. Okay? Kailangan nasa gitna tayo para balance tayo. Ngayon, pag nag-rent tayo ng board, wala siyang rail marker natin. Para natin malalaman yung balance. Pag nasa water tayo mamaya, kailangan natin check yung balance ng board flat. Okay? Pag nag-tilt over siya sa right side, ibig sabihin natin yung weight. Hindi tayo balance, kailangan i-adjust natin. Kailangan flat yung board. Ganun din sa left. Okay? Yun yung balance, walang ngayon yung board natin mag-ano ng balance. mag-start, pag magsumakay tayo sa board, kailangan natin hanapin yung balance before tayo mag-start sa paddle. Kasi pag wala natin yung balance sa board, nag-start tayo sa paddle, madali tayong mahulog. Pag dumating yung alon, hinampasan tayo na alon, madali tayong tatawag kasi hindi tayo balance sa board. Okay, so kailangan natin hanapin yung balance before start sa paddle. Okay, yun yung balance natin, yung stringer. Kailangan nasa gitna para balance. Okay, yung board natin soft top. May rush guard pa tayo. Rush guard or English t-shirt. Para hindi tayo magkakarase. Kaya tinawag na rush guard. Okay, yun yung ibabaw ng board. Ngayon punta tayo sa ilalim ng board. Ito naman yung bottom niya. So yung bottom ng board is pinaka madulas na parts. Madulas to. So pag nung nangyari, just in case first timer yung iba natatakot na mag-swimming, mag-ob yung board, yung iba kasi sumasakayaba dito, sumasampa sila agad. Ang mangyayari yan, pag tinamaan ng alon nito, nakasampa tayo, madulas siya, matatamaan tayo nito. So para maiwasan natin to, huwag tayo sasakay dito. Babalitarin natin muna yung board. Roll over muna. So hawak tayo sa ring. Para balitarin. Huwag tayo hawak ito, titigitan. Kasi parang putput na kutsilyo to. Pag nababad tayo sa water, yung palas malambot. So huwag natin hawak. Para may iwasan, huwag natin hawak. So huwag natin sasakyan. Okay? Maraming nangyayaring ganun. Takot sa water, sa swimming. Sumasampa agad. Okay? Ngayon, punta tayo sa fins, balance and direction. Ito yung pinaka-importanting parts, pinaka-delikating parts. Kaya sa delikado, kasi magulis to, pwede makat. Huwag natin hawakan to turn yung hawak tayo sa walang makinig sa rail. Okay. So baka kaya siya importante, siya yung nagbibigay ng balance and direction. So ngayon, pag wala siya, kahit gaano tayo kagaling mag-balance, kagaling mag-turn, mag-serve, kung wala siyang fins, wala tayo, mahirapan tayo. Okay, kahit sa amin, mahirapan. Okay, kaya namin i-control, kaya lang, mas more, walang direction, hirap i-direction nito, wala siya. Okay, kung mga level natin is, pwede na yung twin fin, pwede yung mas okay sana kung tatlo. Pero yung level, okay lang, diretso lang naman yung right, okay na yung twin fin. Huwag lang kayo mag-rent ng dalawang fins. Kasi yung isang fins pala, kasi walang direction yun, mahirap i-balance. May direction man, pero mahirap i-balance. Okay, yun yung fins. Marami pa. Okay, punta tayo sa yun yung parts of the board. Yung rocker naman pala, yung parts of the board, nakita nyo yung may shape siya, di ba? Yun yung rocker. Yan o, rocker. Yun yung gamit nun, any size of the board. Gumamit kayo ng malaking board o maliit na board, kailangan nyo i-check yung nose slip, yung rocker ng board, 2 inch of the water. Okay, 2 inch. Pag lumubog ito, sumakay kayo, lumubog, ibig sabihin masyado tayong harap. Pag-get sa harap. Atras tayo, maintain yung 2 inch of the water. Okay, pag sumakay naman tayo niyan, masyado na tayo likod, matras na yung nose, ibig sabihin masyado na yung likod. Pag nagpaddle tayo mamaya, ang daming effort, madadrag na yung tail. Forward tayo para buwaban. Maintain yung 2 inch. Okay, so yun yung rocker ng board. Okay, punta tayo sa leash naman. Yung leash, ginagamit natin kung saan natin ilalagay. Yung sabi ko kanina, dalawang stands. Dominant side natin. So may mga right-handed na right talaga yung tayo. Meron yung left-handed na left talaga. Pero karamihan minsan,
left-handed na right yung tayo. So, right-handed na left yung tayo. So, depende sa inyo kung ano yung dominant side natin. Okay? Doon yung masusunod kung ano yung stronger foot, hindi yung right-handed kayo, right na yun. Okay? Baka left kayo, okay, right-handed kayo. Okay? Sa paa. Sa paa yung masusunod. Kung ano yung stronger foot, always on the back. Kasi siya yung controller for keeping your balance. And then turning. Okay? Nandito lahat ang control. So ngayon, regular ako, so ang procedure natin regular. Kasi hindi ko rin kaya ito. Same din procedure yun. So regular yung stance ko. Right foot ko. So regular ako. Okay, ngayon punta tayo sa safety sa leash natin. Okay, pag mag-rent tayo ng board, punta na tayo ng ibang spot, kailangan natin i-check yung leash longer than your board. Okay? Kasi mayroon tayong short leash pang short board. Meron tayong long leash for long board. Kaya kung yung binigay yun, nag-rent tayo ng long board, binigay sa inyo, short. Kasi ang leash is naka-design sa parang rubber. Stretch, parang spring. Ngayon, ang ginamit natin is short. Ito, hinahin ko to, pakabot ko. Yung tension niya pabalik, hihilain niya yung sa paa. Nakapatong sa water. Bilis ang balik. Katama yung tail or yung fins sa ilalim sa mukha niya. May nangyari na yung fins. Sumama dito sa mukha. Okay? So, kailangan natin i-check. And for safety, kailangan natin i-check yung leash cord. Ito, pag pinisil natin, huwag natin lalakasan ha. Baka napuputol natin, baka pupuyara sa inyo. Isa lang yung ano niya. Check nyo kung walang brittle, oh. Isa lang ilalim. Ito yung magagalong mangyari pag may brittle siya. Pag malakas yung alon, bibinat ito. Hindi Fix na kasi us. hindi natin nagbebenta yung So, may hiwalay sa atin yung board. isa. Lalayo yung board, pag napagod tayo mag-swimming, pag may alon, may current yan. Malulunod tayo. Maambo, ano likas yung mga Like yung mga nagtitipid, nag-rent lang ng board, wala nang instructor. So, pag hindi tayo nakita ng mga surfers, lunod tayo. Karamihan sa baler, Oh, diba? hindi naman siya taga-baler sa inyo. Ang kakaluna. Sino nagturo na sa baler? Naka-chillan tayo ng mura. Mura. So, yun. Yung iba, hindi ano na yan. Hindi, yung iba hindi certified kasi ito. Iba nga hindi na ako pinagsisimula. Kasi wala na ako ng translator. Kaso hindi niya ako nadala sa malayo. Kasi nandito pa. Ano kasi yun eh, yung iba kasi, pag taga-roon kayo, makabili kayo ng port, pwede na kayo magturo. Ganun lang? Hindi na kayo na walang experience sa surfing. Ay, Oo, pwede na magturo. halika, halika. So karamihan doon, ay ng mga nalulunod kasi ang luwang yung baler. Hindi na, yung mga local dito, yung banda ron, hindi na naasikaso yung iba. Yung mga rito lang yung local. So maraming nagpapatay doon. Hindi na nila control. Maraming color room doon. Kaya iniiwasan namin yung hindi papasok na color room. Ito, color room. Halika. Halika, pindulang pindulang. Okay. So yung leash natin, kailangan natin kasi siya yung naka-attach sa dominant side and then naka-attach sa back. Yun yung gamit yung leash, hindi nalalayo sa board, hindi nalalayo sa inyo pag nahulog tayo sa... Okay, so yung paglagay naman, huwag sobrang mahigpit, huwag sobrang maluwag. Pag sobrang mahigpit, hindi na mag-flow yung dugo sa paa, infection ng ano yan, cramps. Okay, hindi na mag-flow yung dugo. Or one finger. Always yung leash cord. Huwag sobrang maluwag. Baka ikot yung cord, mapakan natin. Tangled sa paa. Okay? Or yung leash strap, di ko nasabi. Karamihan na nalulunod dito. Hindi nila chine-check. I-check nyo pala to. Pupunta na ibang spot. Kailangan nyo i-check na yung strap. Ikakabit nyo. Kung hinila nyo, hindi natanggal. Okay pa. Madalis na pag yung hindi na natanggal. So, may tinanggal ako dito. Galing lang. For safety natin yan kasi sinasabi ko na yung lahat sa agad. Ito lang, palagi natatanggal to. Pag malaki yung alon, nakakabit dalawa. Dalawa, tatlo pa yung ano. Wala nang kapit nito. So, kailangan nyo i-check dyan. Dalawa, tatlo pa yan. Hilahin ko. Pag malakas yung alon, tanggal. Nakakabit na yun. So check nyo yun kung hihiwalay sa inyo, lunod kayo. Yung mga nagtitipid,
Okay, yung mga nagtitipid kasi, picture-picture. Picture dyan lang, natangay ng agos, napalayo. So, natanggal yung finish. Bye-bye. Okay, so ito na yung magiging stance natin. Punta tayo sa stance. Proper position, yung back foot's 90. 45 yung front foot, nasa gitna tayo ng swinger. Shoulder wide distance yung paa. Huwag na wider. Huwag naman yung closer. Okay? Shoulder lang. Kaya mo ba yan? Ito. Natayo lang. Okay, pag 45 ito, upper body is 45. Hindi nakaside. Hindi nakaharap doon yung hips. Hindi na, sasama yan. Then your knee for suspension. Keep your head straight up. Huwag tayong look down. Always look forward. 3 meter. Okay? Ito na yung kamay. For keeping your balance. 80%, 20%. Diana, Huwag sobrang mababa. Sa yung lower back mabigat. Tatawag tayo dito. Huwag sobrang nakaliko. Tatawag tayo dito. Kailangan pag tayo natin mamaya, ito na yun. Plant before let go the board. Track and position first. Ito yung magiging muscle memory mamaya. Huwag tayong dito naka-squat. Mahirap tumayo. Yung tuhod natin mahina. Bigat to, tatawag na tayo. So, huwag na yung bibitaw pag ganito. Track and position muna. Keep your head straight up. Okay, pag na-position na sila lahat, let go the board. Head hop na, head. And papunta sa pressure dito. Okay? So yun yan. Ah! So yun yung tayo natin mamaya. Okay, punta tayo sa... Pagod na. Punta tayo sa proper pagtalon. Okay? Break muna before closer sa shoreline. 5 meters away, pressure rate backward to slow down. Kasi pag hindi tayo nag-break, may speed tayo, tumalon tayo agad. Ang mangyayari, pinang-break natin yung paa. Yung force nandun lahat. Okay. So ngayon, mabilis, tatalag, kakalat ka rin tayo ng board. Or yung paa natin nandun lahat, yung pressure. Pwede tayong matapilok, dislocate tuhod, nangyari na yung dislocate. Matapilok, sprain yung paa natin. So kailangan break to slow down first before jump. 5 meters away, talon na. Ang mangyayari pag hindi natin tinalon 5 meters, sasayad yung board natin, naging pins, mag-stand stop yun, pausing tayo para. Okay, so kailangan natin naka-look forward 3 meter, 5 meters, free fall back lang. Nangyayari yung mga tumatalon sa harap, yung pressure pag tayo nila nandito, nakahulog sila forward. Kasi yung wave, papush yung wave. Okay, so yun, pag let go, bastos ko maglagnan. pag gusto natin bumilis, front foot speed, pressure. Pero pag mabilis na, back foot. Pag malayo pa tayo sa shore, speed. 5 meters, break. Okay? Ngayon, normally nahihila talaga yung paa natin pag malakas yung ano. Pag nahihila, ibig sabihin sa yung board natin nandun. Nandun yung board. So for safety, huwag natin sasabayan mo na. Kasi baka babalik agad yung board. Diba, naghiga tayo sa water, pagka-level yung board natin, nahihila natin kasi babalik naman tayo sa board. So let go lang yung paa na, mahila. Kung gusto nyo kunin, kung wala na yung hila ng board, before gawin ito, kasi yung iba, pagkalaglag, nakafocus sila agad sa board. May alon. So pag may alon, may mag-ride. Dalawa pala yung nag-ride, papunta sa inyo sa ulo. Sa likod. Okay? Check muna kung wala. Pumalma yung water, buha agad yung board. And grab the rail. Third. Counterclockwise. Okay? Pwede naman clockwise, basta walang alon. Always timing. Kasi pag clockwise na may alon, tamaan tayo dito. Counter. And then, sakay na pag. Okay? So, for yung pagkuha ng alon, yung leash, huwag natin gagawin to. Iipit yung daliri. Huwag natin insert yung daliri. Take over yung board, sasama yung daliri. Putol. Okay, so yun yung pagkuha. Okay, punta tayo sa pagsakay. Hintay nyo, pagsakay sa board. Okay, pag right-handed, dito tayo. Pag left-handed, dito. Okay? Ako right-handed ako. So waistline, shoulder level yung pagsakay. Upper body first. Ngayon, pagsakay natin, hanapin yung balance ng board, flat.
Pag nagtitil over siya, yung katawan natin, lower body, nakatabingi, or na ganun. Ayusin natin muna. Pag lumubog yung nose, ano mangyayari? Masyado tayong harap, atras tayo. Kaya pag mataas, masyado tayong likod, forward tayo. Maintain natin yung 2 inches of the water. Okay, gitna. Pag okay na, balance, lower body is straight. Pag dikit yung paa. Pa-flat, chin up, arch natin yung likod, paddle position. Keep natin yung nose perpendicular facing the wave. Okay, paddle tayo, long paddle stroke. Long. Arms lang gagalaw, wag katawan. Kasi katawan, gagalaw din yung board. Long paddle stroke. Tip, hard. Okay, pag may first wave, 1 meter distance, timing, head high level, overhead lang. Hawak sa rail, firmly, and push up tayo. Lower lang. Kasi head high level lang yung water. Paano kung doble? Paddle tayo, 1 meter distance, hawak sa rail, forehead down. Just in case pag nag-break, hindi tayo tatamaan sa mukha. And then paddle na naman tayo until makarating tayo sa lineup. Kung saan tayo kukuha ng alon. Pag nandun na tayo, paano mag-turn ng board? Ito na, nakakalito to. Position, clockwise. Counter ba ito? Clock. Turn to your left side. Counter clockwise. Ito importante ito turning ha. Hindi kayo makapag-turn, mapapalayo kayo. Always check yung nose direction. Okay? Pag naka-turn tayo, eto, naka-ready na tayo sa pagkuha ng alon. Okay, pag tayo naman, push up on the deck the board, closer sa armpit level po. Yung sa chest level, armpit level. Huwag dito sa rail kasi pwede rin madulas. Tama yung mukha dito. Huwag naman shoulder, hindi na rin mabuhat yung katawan. Elbow, huwag palabas inside. Okay, position natin, we have 4 way to stand up. First way, advance, yung pop up. Second, slide. Third is bend up. Chicken wings sa paler. And 4 way is step up. Okay, first way is ginagamit ito pag malakas mag-push up. Upper body. Yung one snap. Pag-advance na to. Pero wag munang bibitaw ha. And up. Yung pinakita kong stance yun na yun. Okay, yung position ng front foot kung saan tayo nakadapa. Dito yung front foot. Yung back foot follow kasi shoulder level naman. Ito na yun. Okay, yung first, second, slide naman. Take time siya. Slide both feet forward and back in position and bitaw sa board. Correct. Pag hindi kaya, minsan yung front foot lang yung pull forward nila, naiiwan yung back foot, wider na siya. So ang gagawin natin, huwag mo nang bibitaw sa work, bilahin yung back foot. Yung second din ha. Pag hindi kaya, mayroon tayong third way. Slide, third way is bend up. Naka-bend na yung back foot, steady na sa left, sa knee level position. One step forward na lang. Ito ginagawa pag yung mga nahihirapan mag-isip ng marami. Ito, one step forward na lang. Naka-ready na yung back foot, one step forward. Yung chicken wings. Okay? Pag hindi kaya, mayroon tayong 4 way. Pinapagawa namin ito pag mabagal yung alon. Step up. Full push up. Plant. Parang third plant, front foot before let go the board. Okay? So yeah. Push up. Plant. Step up. And dalawang control. Slow down. Speed. Pag mabilis, likod. Pag for 5 meters away, brake, to slow down and flip over. Yun na yung summary. Kila lang first. Grab the rail. Waistline, shoulder, sakay, paddle out, turn. Position ulit. Yan, ulit. Okay? Alright. Punta tayo sa practice. So, may namalaki. Depende sa build natin yon. Hindi sa akin. Depende sa level natin. Depende yung size ng weight. And depende yung style. Kaya may ibang size ako. May dalawa tayong style. Long board and short board. Short board is maneuverable. Long board is long board. So, ginagamit natin yung board. Palit ng board. Dahan-dahan for transition. Papunta sa okay? Doon tayo sa practice. O, di pa nakabihis si ate. Parang Superman yan. Supergirl. Oh! Okay, practice tayo. Ay, shit.
Sorry. Akin na yung jacket, lalagay ko na rin dyan. Yung Sa phone. memory. Yung phone mo dun. Ano yung jacket? Basta importante yan yung pag-ride 5 meters away ha. na ito. Safety. Ano, isama ko na rin yan. Buko sa likod, marami nang nag-reserve. May bayad yung patago ha. Hindi pa nga nag-reserve, Grabe naman yan. hindi nakatapak. Sabay lang. Hardboard yan, hardboard. Ito? Hindi, hardboard. Isama ko na lang. Fiber na yan, fiber. Sa inyo, ano yung title? Yabang. Hardboard Hello, yan. dali. Wala akong pantit. Yung last sir. Fiber, gamit namin sa dito. Mga budol tayo dito. Oo, mabudali. Punta rin. Dapat ikaw na naturo sa kanila. Hindi. Kaya Ano taon nga. na? Ay, 7 years sinong tambay eh. Hindi na ako na mag-serve. Ito sa Manila. Naghahanap ako ng instructor ngayon. Kailan local pala dito. Local dito. Kasi probinsya namin sa Awar kasi. Oo, Turo doon rin doon. malalaki. Ay, Sa kilala amin ko sa si amin lang, Abdel. magkakapatid. Abdel Elite. Ano ko yun eh, second cousin. Si Dre. Dito na rin si ano eh, si Si Dre. Chris. Si Dre. Si Chris yung bulag. Oo. Ay, andito. Dito siya. Dito. Dito siya nag-work. Bronggan, di galing? Galing Bronggan, di ba? Oo. Yun yung mga galing sa amin. Tinamaan ng Tinamaan super naman. Si Chris din. Ay si ano? Anong dati nun?